na detalye. Kung sabi nga, ni-required natin ang iba, bakit hindi tayo mag-required? So, i-required natin, pati ang Congress, yung Congress budget na 30 billion, dapat ililitaw talaga nila kung saan mapupunta ang pera na yan, mga kaibigan. So, nanawagan tayo sa sambayan ng Pilipino na yun ang bantayan natin, mahalin natin ang ating bansa. Bantayan natin, mahalin natin ang bansa. Yung nakaraan, hindi na dapat pinagtatalunan yan. Ang gusto kong marinig na iimbestigahan na. Yung ngayon, batikusin natin dahil administration yan, hindi yan nakukulong. Katulad ng limbawa, na sinasabi ni Mayor Magalong, 90% of the Congress are corrupt. Bakit ni isa walang nakulong sa Congress? Paano? Pumirma ng pumirma ng impeachment, Pumirma ng impeachment. Mabuti pa si Inday Sara. Humarap siya sa mga aligasyon na mga ninakaw niya. Pero yung iba, si Saldico, si Romualdez, si anak ni Marcos, ano yung panganak ni Marcos? Sandro, hindi na imbestigahan. Si First Lady, hindi na imbestigahan. Ayaw mo na yung Presidente. Impeachment na yun sa kanya eh. Bakit hindi na-imbestigahan yan? Ano ang problema? Anong problema? Bakit din na-imbestigahan? Dahil katikit. Ang nakukulong lang ngayon, na sinasabi lang, magpasalamat tayo kay Bongbong Marcos kasi lahat ng mga korupsyon lumitaw. Lumitaw nga. Pero wala naman na imbestigahan. Wala naman nakukulong na mga administration. Puro kalaban sa politika lang nakukulong. So hindi fair ang ating batas. Dapat lahat ikulong. Katulad nung sabi niya yung flood control project na we accomplished 550 billion flood control project 2024 SONA. After 3 days, gibaha man ang Pilipinas. Ayun, nagabahan. So, mga kaibigan, dapat kung talaga siya nagkuhan, ipatuloy niya investigation para malaman kung talaga sino ang magnanakaw. Si Romualdez ba? Si First Lady ba? O si Marcos Jr.? Di ba? Ayaw kasi ayaw malaman ang katotohanan. So, gusto kong iparating sa inyo, gusto kong iparating sa inyo ang problema kasi ganito. Kasi hindi naman si Pangulong Marcos ang nagpapatakbo. Kung hindi si First Lady, yun ang problema natin. Yan yung problema natin, mga kababayan. Tulungan natin ang bansa natin na makaahon sa kahirapan. Tulungan natin ang ating bayan na may layo natin sa mga magnanakaw at sa mga abusado na nasa gobyerno. So yung mga kakampi ng mga magnanakaw, yan yung mga demonyo. So patuloy tayo, mga kaibigan. Balikan ko ang bansa natin. May pag-asa pa ba tayo? Wala. Pwede bang yun na lang sagot ninyo para doon tayo mag-focus? Hindi yung mas marunong ka pa sa mas marunong ka pa sa mga ano kaya yung mga nagtuturo sa akin, mag-vlog na lang kayo para kayo rin ang ika-counter, mahaba-haba ang discussion dito sa mga tanong na ito kasi nga mga personal yung mga banat nila Ang tanong ko ngayon dito, paano natin matulungan bansa natin?
Pero sa totoo lang, ang solusyon natin is revolution. Without revolution, hindi natin kayang ayusin ang bansa natin. Kasi nga, nakapila na lahat ang magnanakaw. Ang lahat ng abusado. Wala. Ewan ko ba? Kung ano ang solusyon natin sa bansa. Tingnan mo ang kwan ngayon, ang baha. Halos wala nang nagbibigay solusyon sa bahay. Bakit? Hindi na makayanan kung anong gagawin. Tapos wala na talaga pera ang gobyerno. Paano? Pinagnanakaw na lang yung mga trillion of flood control. Flood control. Pag hindi tayo nag-ribgob, kahit sinong pangulong susunod na pangulo, hindi niya kakayanin babaguhin ng Pilipinas. Sabi ni Bibok, wag na natin bubutuhin ang magnanakaw. Tama yun. Ang tanong ngayon dito, sino ba may kasalanan nga pala na binuto natin ang mga pasaway na mga politician, magnanakaw ng politician? Sino may kasalanan dyan? Di ba tayo rin? Kaya nga nung sinusuportahan ko si Marcos, mga Aquino yun, mga Dilawan. Walang ginawa ang Marcos na matino. Di masama ang loob ko kasi Marcos ako . Hindi, gusto kong matulungan yung kanyang ama kasi nga sirang-sira rin ang ama niya na sinisira ng Dilawan. Pero ngayon, yung mga Dilawan, kakampi ni Marcos Jr. Ito, may balita pala ako sa inyo mga kaibigan. Balita ito para malaman nyo . Kinakasuhan na si Romualdez at saka si Sergeant Gutesa. Kinakasuhan na ng ombudsman. Sila ngayon magkagulo. Lahat naman sila nakinabang. Ngayon yung problema natin ngayon mga kababayan, mag-aaway na yung magpipinsan. Mag-aaway na sila magpinsan. Kasi kinasuhan na si Romualdez, kinasuhan na rin si Gutesa na dati kakampi nila. Ngayon, kinakasuhan na nila. So, baka lumabas ang katotohanan. Sabi ni Wang, bumoto tayo ng tamang eleksyon. Matagal pa eleksyon 2028 pa. Ang tanong ba noon, may election ba? Yun ang tanong. Ikaw, anong maisip ni Pangulong Marcos? Delikado tayo. Pag sinabi niya martial tayo, nako, Diyos ko. Pag sinabi niya walang eleksyon, wala tayong magawa. Tingnan mo, iske eleksyon ngayon. Parang ngayong captain election, pinopospone nila. So, pag pinospone ni Marcos yan, di talaga masusunod kasi siya Pangulo . Kahit ayaw ng taong bayan, wala tayong magagawa kasi ginusto ng Pangulo . Pero tandaan ninyo, the power emanates from the Filipino. Emanates from the people, not from the president. Yun yung tandaan nyo . Ang kapangyarihan ng ating Pangulo ay nanggagaling sa taong bayan. Na kung ang taong bayan ay nagpapaluko, nagpapagamit, ang may kasalanan ay ang tayong mga panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay isang miyembro ng Filipino Guerrilla Forces, buong katapatan na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa sambayanan na aking paglilingkuran. Ako'y maglilingkod na may dangal, katarungan at kalayaan. Gagampanan ko ang aking tungkulin para sa bayan at kapakanan ng mamamayan. Handa ako na ialay ang aking buhay para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas.
kumikilos para sa sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa, at maka-Filipino Guerrilla Forces. Hi, ready. Mga Filipino guerrilla forces nationwide at sa mga ating kapwa Pilipinong na voluntarily na sasama, maraming salamat at welcome sa inyo. What is the vision of the Filipino guerrilla forces? The vision of the Filipino guerrilla forces ay a free, secure, prosperous, and progressive Philippines consistent with our Constitution, which means we are consistent with the will of the Filipino people, yung sovereign will. Our mission, should you decide to accept it, our mission to protect our families, communities, and the Filipino way of life against any external or internal threats in support to our law enforcement agencies, the armed forces of the Philippines, and government as a whole. Kami ay Filipino Guerrilla Forces International Hong Kong Command. Pagkakaisa ang susi sa tagumpay. For God, country, and family. Binuo ang FGF para may katuwang ng AFP at PNP sa pagpapatupad ng peace and order. Sa mga gusto sumali sa FGF, open po kami basta ikaw ay Pilipino. We welcome everyone with open arms. Join our growing community today. It is a great place to... Sa mga gusto sumali sa FGF, open po kami basta ikaw ay Pilipino. Sali ka na! Sali ka na! Di! Sali ka na! I! Sali ka na! Sila ang ating mga opisyales sa FGF International Hong Kong Command. May mga training sila sa hand-to-hand combat at hinahanda nila ang kanilang sarili para sa bayan. Hello mga ka-FGF, ako si FGF Deputy Commander sa Sylvie Bas. Kung gusto mong sumali sa Filipino Guerrilla Forces International, welcome ka, halika usap tayo dahil ang FGF ay para sa bayan at pamilya.